PBB 8. Pasensya na kuya kung di ko agad po ito nasabi. Kaya ano po, yung jowa ko po kuya, buntis po kuya. Kaakibat ng revelasyong ito, isang special task naman ang ibinigay ni Kuya kay Alfred. Kailangang ma-deliver ni Alfred ang packages sa isang bahay na nasa activity area. Ang bawat package ay may kaukulang distansya na masusukat sa pag-ikot sa kalye patungo sa pagdadalhan ng package. Bawat isang ikot ay katumbas ng 1 kilometro at napili din ni Alfred si Mitch at Shuichi upang tulungan siya sa pag-deliver. Ngayong gabi, mapagtagumpayan nga kaya ni Alfred ang kanyang special task kahit lingid sa kaalaman nito na mayroong isang malaking sorpresang naghihintay para sa kanyang magiging anak. Hindi kaya. At ano nga kaya ang haharaping sakripisyo ng housemates na may kinalaman sa kanilang weekly task? Yan. Lahat yan dito lang sa PBB 8. Sa pagpapatuloy ng hamon kay Alfred, hinihintay na niya ang ikatlong package. Diba? Silang Cavite. So, Marcos! 58 kilometers. Letter. So, Marcos! Love letter yan na. Kaya kailangan... Count po guys ha, count. Count. Oy guys. Oh guys, count. Kahit pa paano medyo magaan. Kaso medyo talagang ang layo ng iikotin namin. Ang layo ng lalakarin namin. Happy naman kayo. Tulungan mo na. Tulungan mo. 15. Help us. Diyos ko Lord, ayaw ko naman tagaan. 16. Maya-maya pa, Pang 38. Pag tumikot kami 38. si Keisha binigyan ng inumin ang delivery boys. Salamat kayo siya. Na-energize ako seeing that they supported us. You're welcome. Thank you. Energy. Tayo ay lalaban. Energy. Nang makabalik sa garden area ay isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Alfred, Wait lang. Yes po kuya. sa puntong ito, isang hamon ulit para sa'yo. Opo kuya. Ikaw na lang mag-isa ang maaaring mag-deliver. Okay po. Malungkot po, siyempre, kuya, nung sinabi niyo po na siya lang po. Kuya, confident ako that he can do it. Lalaban? Lalaban. Pwede pa yan. Ilang saglit pa ay lumabas na ang susunod na package ni Alfred. Santa Rosa, Laguna, 44 kilometers. Santa Rosa ka, di ba? I told you. Di ko abot yung Manabela. No, okay lang. Ang binti ito. Maya-maya pa ay mukhang patuloy na iniinda ni Alfred ang binti. Diba si... Saya. Parat na. At nang matapos ang huling ikot, lingid sa kalaman ni Alfred ay kausap naman ni Kuya ang isang espesyal na tao sa confession room. Magandang gabi. Magandang gabi po. Maaari ka ba muna magpakilala? Rose and Batalyer po from Quezon. Girlfriend po ako ni Alfred. Welcome sa aking bahay, Rose. Thank you po. Ano bang klaseng kasintahan si Alfred? Boyfriend mo na best friend mo. Ganun po siya. Siya po yung taong mapangarap. Kaya yun po yung nagustuhan ko kasi parang lagi niya nakikita yung future, gusto niya, yung pangarap niya, ayaw niyang mag-stop. Gusto niyang tuparan kahit mahirap. Ganun. Nagkwento sa akin ni Alfred ang tungkol sa sitwasyon niyo. Nabanggit din niya na talagang gagawin niya ang lahat para suportahan ikaw, pati na rin ang magiging anak niyo. Lagi naman po niyang sinasabi yun. Tsaka kilala ko po yan eh. Hindi naman po siya yung taong tatakbo sa responsibilidad. Hindi po siya ganun. Masaya po kasi syempre po nakikita ko na na parang kahit bata pa siya, naging proud siya. Hindi siya nahiya. Tsaka po ready siyang panindigan. Nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud po siya. Sa kasalukuyan, mayroong pinagdadaan ng hamon si Alfred. Gusto kong ipaalam sa iyo, Rose, na kapag natapos niya ang hamon na to, maaari kayong magkita.
Samantala sa dispatching area, si Alfred binalikan ng susunod na package. Oops! Oh, excited ka na? Oo, pre. Oh, ito pa, papunod. Damit ni baby! Grabe siya. Sarap maging Uy, Pasay, 16 kilometers. Pasay, alam mo yung Pasay? Baby! Jowa kay Pasay. Jowa mo? Yung nakita ko po talagang lumabas na yung mga gamit pang baby. Naisip ko talaga yung jowa kong buntis. Naisip ko talaga yung baby. Parang lumbalik talaga yung lakas ko, kuya. Parang nawala yung sakit ng katawan ko. At 100 kilometer pa yan, dadaling ko yan. Bumilis ako. Tiga doon yung jowa ko, Pasay. Binubuga ko na lang lahat ng hangin sa katawan ko para medyo mawala yung konting pagod ko. Tapos tumitingin ako ng konti dun sa likod ko kasi talaga natutuwa ko sa mga pang-babying gamit ko. Go na go talaga ako sa pag-ikot ko. Sa ika-10 ikot ni Alfred, Patay na yan. Swerte ng baby pag nagiging kamukha ang daddy. Siyempre. Naglalakay, no? Nakwento niya nga po sa amin na pag tumitingin nga daw po sila ng girlfriend niya sa mall, talagang hanggang tingin lang daw po kasi hindi pa po nila kayang bilhin. So kuya, no, talagang pinush pa po namin siya and nakita naman po namin sa kanya na na-motivate po siya lalong gawin yung task. dahil mag-isa na lamang, hirap si Alfred i-deliver ang package sa drop-off area. Yan. Yan, sige. Hindi kaya. Yung banyo para mapagkaya. Oh my God. Aray. Ako na lang po yung bumubuhat. Doble yung bigat ng dinadala ko. Nahihirapan na rin ako kasi talagang masakit sa balikat ko. Galing mo, Kuya Alfred. Proud na proud kami sa'yo. Kahit nahirapan, na-deliver na ni Alfred ang package at bumalik na ito sa dispatching area. Meron pa. Pack and carry, wow! Ay, pangar sa bata. Oh, Pasay din, 16 kilometers. Puro Pasay, pre. Crib to, tol. Crib. Oo. Crib. Tinitingnan namin eh. Kahit mabigat kuya, talagang go na go ako. I-deliver ko to. 1, 8, 9. Hindi ako nagpatalo, kahit masakit na. Go lang, go lang, go lang. Sigo ko sa isip ko, kaya ko yan. Wala po yung sakalingkingan sa gagawin ko sa labas. So, parang sinusubok lang ako ng tadhana, sinusubok lang ako ng mga ganitong bagay. Para sa pagdating ng panahon, handang-handa ako. Sa huling ikot ni Alfred para ma-deliver ang crib, Wait lang. Haba ko na to. Iyak. Okay lang ako. Kamala namin, di ba? Baby. Okay lang. Sad. Bakit? Minsan. Bakit? Siyempre. Wala ako. Wala ako. Ito kami na. Tingnan ka na, baby. Siyempre. Alfred, Yes po, kuya. binabati kita sa tiyaga na iyong pinakita. Nais kong ipaalam sa'yo, pati na rin sa'yo, Rose, ang lahat ng gamit sa inyong harapan ngayon ay bunga ng iyong pagsasakripisyo, Alfred. Maraming salamat po, kuya. Ito ang munting regalo ko sa inyo Salamat po, kuya. para sa inyong munting anghel na parating. Thank you, love. Thank you po, kuya. Maraming salamat po. Alfred at Rose, magpaalam na kayo sa isa't isa.
Pero sa kabila nito, hindi mo tinalikuran ang responsibilidad. Sana ay maging matatag ka at maging mabuting ehemplo sa iyong munting anghel. Opo, kuya. At sigurado ako na pagdating ng panahon, kapag siya ay magkamuwang na, magiging proud siya sa kanyang tatay. Maraming salamat, kuya. Sobrang saya ko po dahil po sa inyo na rin. Maraming salamat, kuya. Thank you po. Malaki ang naging epekto kay Alfred dahil sa murang edad ay kailangan niyang harapin ang responsibilidad ng pagiging isang ama. At bagamat hindi ito planado, hindi niya tinalikuran ang naghihintay sa kanya at nagsakripisyo siya para sa kanyang magiging anak. Sa storyang ibinahagi ni Alfred, hangad namin na magsilbing gabay ito at leksyon para sa mga kabataang Pinoy. What's up, Philippines? And what's up, netizens? Sa PBB 8 Gold nga unang natunghayan ang pagbibigay ni Kuya ng responsibilidad sa housemates upang alagaan ang kanilang mga Easter eggs. Paano nga ba nila hinarap ang kanilang obligasyon at ang kanilang unang weekly task bilang isang grupo? Ang buong kwento, balikan natin. Sa pagpapatuloy ng Aligaan Mo Ako weekly task, kanina sa PBB 8 Gold, mas naging maingat ang housemates sa kanilang mga alaga matapos mabasag ang Easter egg ni Sheena. Yan, coach, tama yan. Ano mo dyan? Perfect. Oo. Para in case mahulog, salo pa rin. Pero kinabukasan, unti-unting sumambulat ang tensyon sa sunod-sunod na pagkakabasag ng mga Easter egg. Lakad sa likod. Ate. Ala na. Oh my God! Guys, 4 ng itlog basag. Wait. Malungkot, kuya, kasi isa po ako sa nakabasag na itlog, kuya. Feeling ko yan, natalo na kami sa weekly task ko, kuya, kasi nakabasag po ng itlog. Dan, you didn't do it on purpose, diba? It was an accident. So don't feel bad, okay? Right? It's not like they did it on purpose but that we wanted to break the egg. We promise this will be the last that someone breaks their egg. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, paggising ng housemates, agad nilang tinignan ang mga alagang Easter egg. Buhay pang itlog ko. Kasi ako pa egg mo. Ilang sandali pa, isang mensahe ang nakuha ng housemates. Kumusta daw mga itlog? Mga itlog daw. Sa akin, may crack sa akin, konti lang. Pero kinakabahan ako. Fully conditioned. May crack na to. Sino yung perfecto ko talaga? Walang crack. Ikaw, Kaya pa yan. Ashley, ako, Jem. 5 na lang. 5 yung matino, 3 may crack. Maya-maya, si Narcy, Nabasag yung egg ko. Huh? Oy, guys! Nabasag daw kay Narcy. Nabasag! Upo siya, uupo. Ito, tapos, nano. Pag ano na choke. Sige lang, wait. Sige lang. Kuya. Anong nangyari sa responsibilidad na ibinigay ko sa inyo? May nabasag ka naman po ulit, kuya. Dahil sa mga nangyari, nagpasya ako. Naturuan kayo ng leksyon. Pagkat kayo ay bigo na sa inyong weekly task. Ashley at MJ, magtabi kayo. Kayong dalawa ang leaders. Yes po, kuya. Kayo ang may mas pinakamalaking responsibilidad.
hindi ko kayo nakitaan ng leadership. Dahil dito, may pagdadaanan kayong hamon. Kasama na ng lahat ng nakabasag ng itlog. Kapag kayo ay nabigo, Ashley at MJ, isa sa inyo ang magiging automatically nominated. Kaya yan, uy. Kaya yan. Wala pa gani. Sige lang. Lahat ng mga may basag na itlog pumwesto sa kaliwa. Mas marami pa kayong nakabasag kaysa sa hindi nakabasag. Ito ang magiging parusa ninyo. Kayo ay magiging human wall. At kailangan yung buhati ang isang human egg. Bilang mga human wall ay kinikailangan nilang buhatin o kargahin ang isang human egg hanggang sa oras na itatakda ni Kuya. Bawal nilang ibaba ang human egg sa anumang pagkakataon at bawal ring maupo ang mga human wall. Diskarte nila kung paano at ilan ang bubuhat sa human egg. Sino sa inyo magiging human egg? Ashley, MJ? Ashley. Kasi po. Matapos makausap ni Kuya ay halatang apektado ang dalawang leaders na sina Ashley at MJ. Kayang-kaya. May super batit. Kayang-kaya, Ash. Diyan na lang. Ang housemates ay agad namang naghanda para sa kanilang hamon. Bawal mong jacket. Nang handa na ay pinatawag ni Kuya sa confession room ang human wall at human egg. Gaya ng napag-usapan natin, bawal ibaba ang human egg Opo, hanggat sa sasabihin ko. Babasagan lang kayo ng isang itlog. Alam nyo ang consequence nito. Opo, Kuya. Simula dito sa confession room ay magsisimula ng inyong punishment. Okay po. Opo, Kuya. 5, 6, 7. Itlog. Wait lang. Wait. Mag-alalay sa kanya. Higher. Alalayan niyo na lang. Yung kamay ni, dito. Dito ko na medyo. Wait lang, sa harap muna. Guys, the eggs. Tangan yung ulo niya. Ate Shan, Ashley, your head. Hey guys, kayo baba. Itlog ah. Wait. Higher, Ashley, higher. Yan. Yung. Oh! Ay! Careful! Careful because... Mga magkapanggat. Wait. Pahiga, dapat bakit Pahiga. Ilaw. Higher, Ashley. Ang mga itlog, ingatan. Relax ka lang, Ashley. Ashley. Sige, try natin pahiga. Try yung pahiga. Oo nga. Doon kayo sa likod. Gano'n rin sa likod. Guys, biyahin nyo kami. Doon kayo sa likod. Adjust. Okay, huwag kayo. No, Charlie, support you. Kasi nakikita po namin yung mga kasamahan namin na nahihirapan. Salitan na lang. Hop. Tabi. Hindi ba Pwede dapat? umupo. Hindi pwede umupo. Dapat meron na yung place lang na mag-standby. Hindi pa nagtatagal pero si Tan, Sab. Katagal? Sab. Sige, sab. sab na? Tayo ko din. Sab muna. Para ito, mas matagal. Wait. Oh my God. Tan. Yung egg, alalay. Pagawa kasi baka maganon. Ganito lang ako, ganito. Ganon. The only thing I was thinking about is that I should not make the eggs like fall or break, because if I do, all the like hard work of carrying me will be gone to waste. Maya-maya pa ay mukhang may napagdesisyonan na ang housemates. Sa labas or doon? Outside, okay. Wait, Ate Ian, the egg, alin mo? Egg. Siya may egg. Kung saan yung pwesto nyo, doon lang. Huwag nang Focus na yung egg, guys. Focus at egg. Linis na naman yung food. Hindi, may suggestion ako, mga guys. What if, stay lang talaga in one place lang talaga para hindi kayo mapagod. Kasi the more na gagalaw kayo, the higher the chance na mabasag yung itlog kasi. Gusto ko pa sana silang tulungan kaso parang bawal po ate. Kaya yun, nawa po talaga ako ng sobra, kuya. Makalipas ang kalahating oras ay isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Human egg,
Human wall, Opo, kuya. mula sa puntong ito, hindi na maaaring manatili lamang sa isang lugar. Maglalakad sila. Oh my God. Pangalawa, lahat kayo, human walls, kailangan magbubuhat. Bago kayo magalaw, dapat nakapwesto muna siguro kayo. Hindi kasi talaga pang ano yun eh. Puzzles yun. Madami kami, tapos the steps are so small kasi if they're big steps, parang we step on each other's foot. Taas mo ba? Taas mo pa. Masasya ka na, Shin. Mas mangangawit siya. Po talaga na naglalakad na po kami. Sobrang naramdaman ko po yung hirap. Pre, sa balikat kasi siguro. Sige lang. Nakikita ko sila nahihirapan. Kaya parang gusto ko ako na lang yung bumuhat. Habang hirap ang human wall at human egg, ang ibang housemates naman ay naisipang maghanda ng hapunan. Hindi, limang ano lang. Hindi, may limang ganito. Oo nga. Yoga. Glove. Isang mensahe ang natanggap ng human wall. Human wall sa garden area lang ako umikot. Sa garden area lamang. Ano ko yung slow lang? Oo, nasa akin, nasa akin. Nahihirapan si Alfred, slow lang. 1, 2, kaya magkadapaan lang. 2, 1, 2, angat. Thank you. Maya-maya pa, isang anunsyo muli ang ibinigay ni Kuya. Human wall at human egg, Kuya. sa puntong ito, may karagdagang hamon ako. Hindi nyo na maaaring buhatin ang human egg lower than the shoulder height. Oh, sabi. Taas na, may benta. Sa loob ng 8 minuto. Ang 8 minuto ninyo ay magsisimula ngayon. Wait. Yan! Nice! Yan! Hindi mo kailangan gumalaw. Bante ba? You're stronger on the shoulders kasi all the weight is on your whole body. Yun lang daw? Kayo. Seryoso po talaga ako kanina. Hindi ko po kasi kaya makita yung mga kasamaan ko. Ano, ganyan po kuya. Saan yun? Hey, upper. Yan. Yan. Time is up. Bibigyan ko kayo ng 88 seconds para ibaba ang human egg na si Ashley. Ililipat ang mga natitirang matitinong Easter eggs kay MJ. At ikaw naman ang bubuhatin. Yeah, just run sa toilet, Ashley. Susunod, Simula sa oras na ito, 4 lang ang magbubuhat. Okay, dalawang boys, dalawang girls. Yeah. Ng 88 seconds para ibaba ang human egg na si Ashley. Ililipat ang mga natitirang matitinong Easter eggs kay MJ. At ikaw naman ang bubuhatin. Yeah, just run sa toilet. si NJ kumaripas ng takbo upang mag-transform bilang human egg. Ay, saan bang naman ito na agad? Kinabahan po talaga ako sa mga mangyayari. Pag nabigo po kami, isa po sa aming task leader ang malalagay sa alanganin. Ilang sandali pa, Magsisimula ang 88 seconds ninyo ngayon. Okay lang, hindi mo lang kailangan pagtapos ng tsaka lang. Okay, take time. Jay, Ay, salamat. Kayo na bahala. Hindi ako Wait lang, wait lang. sa akin ha. 5, 6, 7, go. Go. Yan. Okay. Hirapan na talaga po ako kasi nasakit talaga siya sa shoulders. Pero I was talagang trying my best to hold him up. Okay ka lang. Ilang. Sabi ka pag di mo na kaya. Okay ka lang kuya, ba't? Every time po sumasakit yung likod ko, inisip ko na lang po yung binubuhat ko, kuya. Iniisip ko na lang po kasi, kuya, sila po yung naging kapatid ko nung nagsama-sama kami sa camp at ayoko po silang manominate, kuya. Sa puntong ito, human walls, Yeah. may karagdagang panghamon. Simula sa oras na ito, 4 lang ang magbubuhat. Okay, dalawang boys, dalawang girls. Yeah. Hindi, ganito. 4 na boys dyan. Lahat ng girls, tabi mo na. Tapos Wait lang, yung ayusin itlog. niyo muna yung mga itlog. Ayusin lang, ayusin Tawag lang. ng dalawang girls. Ina ko gagal. Sinong traso? sina Shuichi, Tan, Batit at Alfred ang unang sumalang bilang unang 4 na tagabuhat.
Dito, here. Taas. Yan. Yan. Thank you. Ate yan. Okay na. Nadagdagan punishment natin. Huwag kayo. Oh! Basta stay lang in place. Sumo pa. Tulak. Next 4. Kuya. Kamay mo ng apat. Pasag ko si. Oh, wait lang ha. Wait lang. Ang bigat na po ni Kuya MJ. Yun yung pinakamabigat na nabuhat ko po, Kuya. Doon mo, may makita. Ayo, ana, sobra. Nalang. Umabot po sa punto na talagang steady lang kamay ko. Di ko po talaga ginagalaw as in. Habang hirap ng human walls, maya-maya lang, Human walls. Oh, Sa puntong ito, pumasok kayo sa loob ng bahay. Doon ipagpatuloy ito. Sa may living room area. oh, si. Dala, 5, 6, 7, 8. maingat na lumipat ang human walls sa living room. Yung feeling na limitado babalik yung mo din galaw yan mo, dito. nanay ka may itlog ka sa kamay. Subukan na namin kayo, ano? Sobrang hirap po kasi apat lang po yung ano. Lalo-lalo po yung huli kasi po naano yung kamay. Sumasakit. Pero syempre, kailangan po namin gawin para matuto po kaming lahat. Nang mangalay si Mitch, nakipagpalit muna ito kay Tan. Ayun. Sige lang. Ayun, next. Ito kayo. Si Buate. Ganun, Kesho. Ayan na, Tanong muna kayo kay Kuya. Itlog yung itlog. Kuya Sho. Huwag mong bigyan. Wala tayo maalis. Buhatin mo. Stay here. Binubuhat ko nga. Tapos mo nga kamay. Ikaw na ma-prepare. Sige ka ba? Ikaw na. Ano bro, kain ka? Sige lang. Tan. Sa ganun, no, Rice? Okay lang. Sila muna kung... Si Shami, ito, gutom. Kanina pa. Yeah, closer pa. Bawal maghiwalay eh. Ako na. Kapit ka sa kamay ko. Ako na. Yan. Nice! Kinayo ko pa rin po kasi naisip ko na nararapat lang to sa amin kasi meron kaming bagay na nagawa. Parang sobrang isang sampal na malaki sa katotohanan ko yan na lahat ng simpleng bagay ko yan na meron kami is ingatan po namin. Kapit mo na mahigpit. Nakakontrol ko pa. Maya-maya lang, Human balls at human egg. Bibigyan ko kayo ng 8 segundo para pumunta sa confession room. 8 segundo. 8. 1. Bilis tayo. Sige na. 2. Human balls at human egg. Bibigyan ko kayo ng 8 segundo para pumunta sa confession room. 8 segundo. 8. 1. Bilis tayo. Ako lang. Sige na. Ayos na. Kaya na to na ano. 3. Sige lang yung itlog. Panik. Egg, yung egg. Ay, dito na. Ito na. Paano yun? 5. X. Thank you po. Oo, dandan. Maupo ang lahat. Yung egg. Kuya. Thank you po, Kuya. Kaya, MJ. Ayun na. Housemates, Kuya. ayon sa ating kasunduan, kapag mayroong isang Easter egg na mabiyak at mabasag, isa kina MJ at Ashley ang magiging automatically nominated. Ngayon malalaman natin, iisa-isayin natin, pasuriin ang inyong mga Easter eggs. Twins po. Yang hawak mo, Ashley? Pasado. Susunod. Man po. Pasado. MJ.
Pasado. Last one po, kay Jel. Sa ikarahuling itlog. Pasado. That's right. Thank you. MJ at Ashley, dahil natapos ninyo ang inyong parusa at sakripisyo na walang nababasag na Easter egg, kayo ay hindi magiging automatically nominated. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang pinagawa ko sa inyo ay hindi ko pinagawa para lang mahirapan kayo. Opo, kuya. At ginagawa ko ito para matuto kayong makinig at magsakripisyo at matuto ng responsibilidad. Opo, kuya. Opo, kuya. Naway magsilbing aral ito sa inyo. Opo, kuya. Salamat po. Thank you po, kuya. At sana'y maging bagong yugto na ito. Bagong panimula sa patuloy na pananatili ninyo sa loob ng aking bahay. Opo, kuya. Thank you po, kuya. Opo, kuya. Kagaya ng tunay na kahulugan ng Semana Santa, mahahalagang leksyon ang natutunan at napagnilaya ng ating mga housemates. Ito ang pag-ako ng responsibilidad, pagsasakripisyo at lalong-lalo na ang pagtitiis. Ngayong Semana Santa, hindi po muna natin mapapanood ang ating programang PBB 8 Gold at PBB Primetime. Pero magbabalik naman po tayo sa April 21, Easter Sunday. Maaari nyo pa rin namang mapanood ang ating mga housemates sa live streaming at mga past episodes sa iWant. Bago tayo magpaalam, pakinggan muna natin ang isang mahalagang mensahe mula kay Kuya. Sa lahat po ng bumubuo ng Pinoy Big Brother 8, binabati po namin kayo lahat, mga kapamilya, to have a blessed Holy Week. Ngayong Semana Santa ay panahon ng pagninilay-nilay. Panahon ng pagsasakripisyo. At higit sa lahat, panahon ng pagbabago. Tayo'y magbalik tanaw sa ating mga pinagdaanan at naway magsilbi itong inspirasyon upang matuto. Mula sa akin at sa aking mga housemates, hangad namin ang isang makabuluhan at mapayapang Semana Santa para sa inyo.